dito kinokonek. So, nangyayari, yung terminal na ito, minsan, pag ibinabalik, na isasaksak nila dito. Which is, mali na. Nanggaling doon sa system display board natin, pupunta doon sa ating switching IC ng looper at saka swing. So, masisira siya. So, dahil itong part ng wire na ito, yung connector na ito is papasok doon sa display board natin. Then, display board is papunta naman ito. Yung display board is papunta doon sa ating terminal na ito. Papunta doon sa system. So, nangyayari kasi ito may output supply 12 volts. So, yung dapat na 5 volt supply, bumabalik yung supply natin nanggaling dito, nagkakaroon ng output 12 volts yan, papasok doon sa display board, bumabalik siya dito, papunta dun sa terminal na ito ng display natin. Ito yan eh. Yun. So, ito ang salarin, nagkakamali ng saksak. So, kapag okay, good day. Ayan. May share lang ako isang video. Medyo dumadalang yung video na nagagawa natin ngayon dahil medyo nabibisi tayo. Meron lang kaming inaasikaso. Ayan. So, ito yung board. Actually, simple lang naman itong gagawin natin. Replacement board na rin lang naman ang gagawin namin. So, isi-share ko lang dahil itong board na ito, marami kaming nagiging issue at marami kaming nakikita na ganito na nasisira sila. Minsan pag nililinisan nasisira, or pag binabaklas nila nasisira yung board. So, ituturo ko lang kung saan yung nagiging issue, bakit nagkakaroon ng defecto yung board. So, papakita ko lang muna. Chinek ko na itong board na ito, nagkaroon ng shorted yung ating system. Actually, tinanggal ko na yung short na isa nito eh, naka-shorted. Ito yung isang IC. Ayan. Okay. So, dapat wala kayong makukuha. Ito yung supply na 5 volts. Ito, tinanggal ko na rin to eh. 7805 na supply. Okay. So, ito yan. Tingnan yan, may shorted. Oh. Teka, pakita natin. Ayan. Nakatanggal sa hinang yan. Pero yung tinitester ko dito, yung mismong output. Yan oh. So, may resistance tayo nakukuha. So, dapat wala yan eh. Ayan. Yun. Okay. Nagkaroon ng shorted itong isang IC na ito. Ito, tinanggal ko na to eh. Pero yung shorted, andun pa rin. Di natatanggal. Shorted din itong IC na ito. 2003 to, switching. So, may shorted pa rin siya dito. And may tama ang pinaka system IC, papasok na dito. So, ang tanong natin, bakit nagkakaroon ng issue na ganyang problema? Ayan. So, hindi ko rin ito ibabalik pala. Tatanggalin. So, ito yung madalas na nakikita namin. Minsan, kapag nasira yung switching natin, yung 2003, ito yung switching ng ito yung swing at saka looper. Itong dalawang motor na ito. Ayan na nakakabit. Nakabit siya doon and papunta doon sa mga switching IC na yan. So, doon siya isang nagkakaroon ng problema. Pumuputok tong IC na ito dahil minsan yung, alam niyo yung looper ng ating floor type aircon, floor mounted aircon, minsan inaangat natin. So, napupwersa yung motor natin. Or minsan naman, napipigilan yung pag-ikot nito. So, ang nangyayari, itong switching IC natin, napupwersa. So, nasisira or pumuputok. So, kapag pumutok yon, nadadamay-damay na lahat hanggang dun sa ating power supply. So, ito naman, yung issue na nagkaroon ng problema sa system dito, nagkaroon ng shorted. So, ang issue niya is sa terminal naman. Kung mapapansin nyo itong terminal na ito, ng looper at saka swing, ito yan.
nabubunot. So minsan kapag naglinis tayo, tinatanggal or binubunot natin itong mga saksak na ito para ma-pull out natin itong lubber motor at saka swing motor. Ayan. And pag ibinalik naman natin dito, nagkakamali ng saksak. Meron itong yung display board nyo, meron yung isang terminal. Ito yan eh. Ito. Dito namin siya nakikita. Kaya minsan ingat, tingnan nyo kung saan nyo binunot. Ito kasi, at saka ito ay magkaparehas na terminal. Napansin nyo? Magkaparehas. Pero magkaiba ng ginamitan. So ito is swing motor. Ito ay alam ko ito ang gamit nito ay may ano code na nandyan. So para lang matrace kung yung mga error code. So dito kino-connect. So nangyayari, yung terminal na ito minsan pag ibinabalik na isasaksak nila dito, which is mali na. Nanggaling do sa system display board natin, pupunta doon sa ating switching IC ng lubber at saka swing. So masisira siya. So dahil itong part ng wire na ito, yung connector na ito is papasok doon sa display board natin. Then display board is papunta naman ito, yung display board is papunta doon sa ating terminal na ito, papunta doon sa system. So nangyayari kasi ito may output supply 12 volts. So yung dapat na 5 volt supply, bumabalik yung supply natin nanggaling dito, nagkakaroon ng output 12 volts yan, papasok doon sa display board, bumabalik siya dito, papunta dun sa terminal na ito ng display natin. Ito yan eh. Yun. So ito ang salarin, nagkakamali ng saksak. So kapag tinanggal nyo, sabi ko nga sa inyo, picturean nyo kung saan nyo binunot. So magkaparehas to. Ito walang gamit to eh. Hindi ko alam kung bakit inilawit ito ng napakahabang wire. So hindi naman siya ikinukonekta dito. Papunta yan dun sa system display board. So ito para dito. Ayun. So ang nakita kong issue, maaaring nagkamali ng connection. Kaya nasira yung pinaka-system. So nagkaroon siya ng shorted. Okay, saglit lang, tumakahol yung aso ha. Ayan, okay. So tumahol yung aming aso kaya huminto kami bahagya. Ayan, so ito lang yung sabi ko sa inyo. Paalala lang natin, kapag nagbaklas kayo ng ganito, kasi ito alam ko kasama sa loob eh. Hindi ko lang nakita. Minsan nandito to sa loob, no? Napapasaksak siya dito. So siguro, hindi naman din ito nagagamit. Lagyan nyo na ng tape siguro. Para sigurado kayo na hindi ito mapapagkamalan na para dito. So napapagkamalan siya na itong terminal na ito ay para dito. Dahil magkasukat siya eh. Oh. So ito ay papunta doon sa system, sa display board natin. So ito kasi nag-out ng switching natin is may supply na 12 eh. So nag-out siya ng 12. Alam ko 12 volts din itong ating lubber. Ayan o, 12 volts. So ibig sabihin, ayan o, 12B. Kita ba? Kung mapopokus natin. Kita. Ayan. So may 12 volts DC. So ibig sabihin, meron tayong supply na 12 volts DC dito. Yan. Ngayon, kung nagkaroon tayo ng 12 volts at ikinabit natin dito sa terminal na ito na dapat 5 volts requirements lang, magiging 12. So, babalik siya dito sa ating system. Papunta doon. Ayun. So, disgrasya na. Okay. So, paalala lang, old model na rin naman itong unit na ito. So, kahit naman old model, ang problema nga nito, ang problema ng old model, mahirap lang hanapan ng spare parts. Ayan. So, ang nangyari, nag-shorted ito, nag-shorted. Minsan may makikita ko mga putok ito eh. Marami kami naging issue na naginawa ng ganito. Pero ngayon lang natin nagawa ng video dahil may nagtatanong lang bakit nasisira. So, dito, ito yung unang i-check nila. Ang unang nag-check pala nito yung aking mga training OJT dito. Sabi nila, shorted daw dito.
Ayan, so nawala na kasi tinanggal ko itong nakahang na to. Subukan natin ilubog ko. Yun o, tingnan nyo. Ayan o, di ba may resistance. So nagkaroon ng contact doon dahil isinalpa ko yung IC. Yun o, kita. Tatanggalin ko yung IC. Saan yun? Ito. Yan. O, mawawala yan. O yan, wala na yung shorted. Kasi short to. Ang problema ko lang dito, yun, natanggal natin yung short na yun. Yung papasok naman dito sa system, meron. May shorted din tayo. Kaya, sabi ko, replacement na lang ang gagawin natin. Wala tayong ibang magagawa dito paraan. Okay? So, kakalasin natin. Meron naman tayong naka-ready na. Ito, sinare ko lang. Kasi baka mamaya, mangyari sa inyo. Or magkamali kayo. Para lang maging aware kayo doon sa magiging problema. Okay? So, tatanggalin na natin muna ito. Ililipat ko. Ito. Ito. Okay. So, lahat bubunutin natin. Okay. Ito. Sensor. 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 Wala na. Communication. And ground. Okay. So, kakalasin ko na lang yung ground. Uy, nahulog. Ayan. Okay na. So, kapag nagpalit pala kayo nitong board na to, baka makalimutan nyo yung jumper na wire. Ito. Isa pinalitan nyo, akala nyo ay kompleto na. Baka hindi nyo mapansin, meron itong jumper wire. Alam po ito sa ano ito eh. Ginagamit sa ceiling cassette din. Ceiling suspended. So, ito yung para dun sa tubig. Water pump. Tama ba? So, yung pagkakaalam ko, water pump to eh. Oh, yun, tama. Ay, nakasulat doon, water. Yun. Nakita nyo? Kita ba yun? Medyo, pero maliit eh. Ayun, okay na. So, para sa water pump ito, kasi ginagamit ng ceiling cassette, yung ganito, na board din. At saka ito is sa ceiling suspended, saka sa floor mounted yata. Ito, actually, alam ko, floor mounted yata ito eh. Oh, floor mounted to. Kaya nilalagay yung jumper wire. So, minsan, mag-e-error yan, magbi-blink lang. Kapag nakatanggal ito, blinking lang ang mangyayari. Maglalabas siya ng error. So, ikakabit lang natin. Ayan. Tanggalin natin to. Yan. So, sinare ko lang para maging aware kayo dito ha. Kasi para hindi na maulit. Hindi na maulit eh, no? Okay. Line. Tama ba? Okay. So, line. Ayan. So, kapag nalilito kayo, sabi ko nga sa inyo, pinakamagandang gawin nyo, picturean nyo. Yan. Para dito ito. Ito ay may kulay na red. So, para dun sa red swing motor natin. Okay. Then, ito yung ground. Ground. Ayan. And ito yung swing motor para dito. Communication. Ito. Yung isa wala namang gamit to eh. Yun o. Low voltage. So hindi ito kasama. So pwede na rin. Ito minsan nagkakamali din dito. Nasasalpa ka ng communication. So hindi siya connected ha. May nakalagay naman dun o. So, ito lang, PQE, ang communication natin. Balik na natin lahat. Yellow. Yan. So, minsan kasi mahirap din ito kapag, lalo na yan, kung hindi na repairable. So, mahirap.
katulad nito, hindi na repairable yung board na yon. So, talagang ini-option natin na re-replace talaga siya. So, pasalamat na rin tayo dahil nagkaroon pa ng available yung stocks. So, medyo may pagka-old model na siya. Kaya, medyo nasa critical na siya. Mahirap-hirap nang hanapin. Eh, ang problema, syempre, mahal din ang presyo. Ayan. Yan. So, para lang makaiwas, sa disgrasya. So, i-share na lang natin. Ito ko lang to. Testingin natin. Okay. So, nakakabit na lahat. Ito yung sensor. Yun. Ito ang swing. Always lagi nyong i-double check bago kayo mag-on ng breaker o mag-plug ng supply. I-check nyo lagi. So, ito ngayon, ulitin ko lang ulit. Hindi ito connector. Para dito ha. Kasi magkaparehas. Ayan. So, mapapansin nyo naman din siguro. Kasi, doon, kaya lang minsan, siguro sa pagmamadali, basta na lang sinaksak ng isinaksak. Ayun. So, nangyayari, nauwi sa disgrasya yung dapat kikita tayo. Okay? Ayan. So, kukuha lang ako ng connector natin. Okay. So, ite-testing natin siya. Ayan. Kapit na natin. Ayan. So, okay na siya. Wala na yung shorted natin. Matay yung aircon natin eh. Yun. Okay. Ayan. So, okay na siya. Gumagana na din siya. Take advance na natin yung sensor na. Anong error to pag tinanggal yung sensor? Hindi nyo ma-detect agad. Okay. So, E2. E1, E2 yata to. Ay, E2, E3. Yan. So, yung isa. E2 pag tinanggal natin yung room temp sensor. Yan. Tanggalin natin ito isa. E3. So, kapag nakita nyo yung E3, baka mapagkamalan nyo is pan motor. So, yan tinutukoy. So, sensor ito. Balik natin. Yan. So, sensor siya. Yung E3 dito. Ito pala. Okay. Ayan. So, bukas na. Okay na tayo dito. Ayan. So, ulitin ko lang ulit ha. Para hindi kayo magkamali. Picturean nyo. And, ito, i-double check nyo lagi. So, dito sila nagkakaroon ng problema. Once na maisaksak nila ito dito. Ayan. Inutin natin. Ito. So, na-plug yan dito. Ang pwedeng masira ito and yung system. Yung switching. And switching ng swing at saka ng louver. Okay? So, ayun lang. Ganun lang kasimple. Then, yung pala nito, outdoor is may problema din. So, ni-request na rin namin na palitan nila yung board nung pinaka-outdoor. Okay, so okay na tayo dito. Ito, yun talaga ang issue nito. Pero una kasi namin i-check is etong outdoor. Ayan, so ito ang outdoor nya. Pero actually napaandar na namin ito. May issue siya na EB. Sira yung dalawang capacitor na to. Yan, so pinapalitan ko to sa aming OJ2. So napagana naman nila. Umandar naman siya, nag-work naman. Pero ito kasing issue nito kapag based sa experience namin once na nagkaroon ng leak ang capacitor dito, pumutok. Usually hindi na rin talaga tumatagal yung IPM module na ito. So nire-request na namin na
palitan na rin. Ayan, kaya meron din tayong IPM module na ganito. Ayan, so pinaprovide na rin natin para isang gawaan na lang kaysa naman magpabalik-balik tayo dun sa issue ng problema. Ayan, so kakalasin ko lang ha. Okay. Isa. Dalawa. Sasama na natin to. Ayan. So magtataka kayo doon sa IPM module na sinusupply namin. So magkaiba, mapapansin nyo magkaiba yan dito ha. Malaki yung IC nung isa, yung pinaka IPM IC. Pero ito na yung pinaka replacement parts na ginagamit natin para dito. Okay? Saglit lang ha. At lilinisan ko lang ito. So balikan ko na lang kayo, lilinisan ko lang to. Okay. So ito importante na lilinisan nyo bago nyo ikabit yung IC. So marami na kaming nilabas na video nito eh. So sundan nyo na lang. Kaya lang hindi ko alam bakit marami pa rin nagtatanong kung paano ikabit. Ayan. So ito nga sabi ko sa inyo, magtataka kayo, baka makabili din kayo ng ganitong board sa amin or sa ibang supplier. Napapansin nyo malaki yung IC. So para siya dito, doon sa connection na yon, ito yung tinatamaan ng tornilyo. Pero meron niyang butas. So mapapansin nyo maliit. Yung tornilyo malaki. So gagamit talaga kayo ng ibang tornilyo. Usually naman, kung sa amin ang galing ang board, sinasamahan namin ng tornilyo. Minsan lang nakakaligtaan kung magpadala. So meron siyang butas talaga dito. Yun o. Para dito. Tanggalin ko lang So ganito yung yun. Dito yan. Okay. So ihigpit ko lang Yan o. May butas talaga siya para dito sa ganitong klaseng board. Ayan. So butas na talaga yan dyan. Ima-mounting nyo na lang. Yun. So hindi nyo kailangang magbare-bare na. Nung nauna, hindi ko rin alam to dati. Binarela ko pa yung butas. Pero meron pala siya talagang lalagyan para doon. Ayan. May mga nilabas. Marami na tayo nailabas na video nito. Yan, okay na. Butas talaga yan. Ito. Kita yan? Do. Yan, pag nilapit mo. Okay? So, syempre, huwag nyo kalilimutan na lagyan ng silicone. Ito. Silicone talaga pangalan nito dati. Yun, no? Silicone heat transfer compound. Okay? Butasin natin. Yan. Yun. So, importante na may nakalagayan na ganito, lalo na doon sa mga board ng Daikin. Yan. Okay, so ito naman available din dito sa amin. Pwede kayo mag-order kay Miss Marites Lim. Yan. And then, ayan. So itatap nyo na yan dito. Tama ba yung lagay ko? Kasi malayo yung kabila Yun. Okay. Teka, tatapat lang natin mismo doon sa butas. Yun. Okay.
para doon yun ha. Alam nyo na, sakto yan dyan. Lagay natin sa 3.5. Okay. Then, pag binalik nyo, tatandaan nyo ulit ha. Kasi yung terminal, baka mapasin nyo magkaiba siya dito. Makikita nyo naman yung P, ibig sabihin is positive. Yung N is negative. Negative. Positive, negative. Kaya P at saka N ang nakasulat ha. Okay, so hanapin nyo na lang yung P. Ito, yun, may nakasulat na P. So, ibig sabihin, doon ito nakalagay, positive. Pag nalilito kayo, hanapin nyo lang yung nakasulat na positive dito. Capacitor kasi yan eh. Galing dito sa capacitor ng 4 na to, yun yung P or positive. Ayan. So ito naman, discharge ko na. Always i-discharge niya itong positive negative na ito ha. Katulad ng ginagawa natin. Pero ito na-discharge ko na to eh. Baka mamaya may pondong supply yung capacitor. So ipitin lang natin ng konti para lumapat. Okay, so ulitin ko yung P ha, positive ang ibig sabihin ha. Okay, then yung N is negative. So para dun yun sa N. So okay na. Then ito yung supply na, alam ko 15 volts to eh. Dito. Ito pala yan. So sa DC meron niyang isang naka-jumper dito, yung 15 volts para do sa fan. So ito AC fan, so hindi nyo gagamitin yung terminal na ito. Doon. So universal to, pwede sa AC fan, pwede sa DC fan. Then ito. So ito available pa naman ito dito sa amin. O orderin nyo lang din dito sa amin. Ayan, so ginampera namin ito para matesting. So tatanggalin na lang ulit natin yung naka-jumper. Yun o. So kami nag-jumper nito nung tinesting namin sa labas. Pressure switch ito. Yun. Okay. So okay na tayo dito. Tingnan lang natin. Kapag lumabas doon sa display is E4, so usually normal na yan. Then, ang i-check nyo lang lagi dito, baka may makuha kayong shorted pala. Dito line and neutral na ito, always i-check nyo to. Pero ito, wala naman kami nakuha shorted dito. So, ito kasi, pag may short yan dito, usually pinuputok ang fuse. Kung hindi man pinutok ang fuse, so, maaaring ang shorted nandito or nasa IPM. Pero kung usually kapag shorted naman is nasa diode, pinuputok niya talaga yung fuse or ibinabagsak niya yung breaker. Depende kung mataas ang breaker, ang pinuputok niya yung fuse. Ito. So, titingnan nyo lang kaagad siya dito, line and neutral, testerin nyo. Kung wala kayong nakuhang shorted, so pwede nyo na siya isaksak. Okay, kalasin ko lang to. Ayan. Okay na. Nakakabit na. Sensor. So, kapag nakatanggal lahat yung mga sensor na ito, ang lalabas sa display natin is E4. So, tanggalin ko na lang muna ito. Yan. So, tinanggal ko yung tatlong sensor na to. So, ito na meron naman tayo doon sa YouTube. Tingnan nyo na lang yung mga value nito at saka yung mga possible error na lalabas kapag sira yung mga sensor. So, yun yung mga unang mga ilabas natin na video. Yun. So, may display na tayo. Yan So, mapapasin yung E4 kapag nakatanggal itong mga sensor natin. So, kapag binalik natin, yan. Pag nagbalik kayo, bunutin nyo saksak. Pero ito kasi, kabisado ko na. Yan. So, naglalabas siya ng P1. Yan. Kapag nakakabit yung mga sensor na tatlo,
Ang lalabas sa kanya is P1 sa outdoor. Okay? So, okay na tayo. Ayun ko na. Bunot. I-testingin na lang natin ito bukas doon sa labas para pwede nang i-out. Pero ito, alam ko, mandar na kasi tinesting na namin to eh. Kapit lang natin. Okay. Ayan. Okay na tayo. So, P1 yung nakalabas sa kapag nakakabit yung sensor. Kapag tanggal ang sensor, E4 ang makikita yung display. So, pwede nyo nang i-testing doon. Pag lumabas yung E4, usually, normal operation yan eh. Normal yung board natin. Ayan. So, okay na tayo dito. Ito, ulitin lang ulit natin ha. Baka magkamali kayo dito. Okay na yan. Paulit-ulit tayo para ano bang tawag dito? Tumanim doon sa isip natin. Ayan. Para hindi kayo makadisgrasya ng board. Okay, so papakita lang ulit natin yung magkaparehas na terminal. Okay, so nagkakapalit. Ito, doon na isasaksak. So kapag naisaksak yun, nasisira yung IC natin hanggang doon sa system. Kaya ingatan nyo, hanggat maaari, tapean nyo na ito. Pagka paklas nyo pala, kita nyo wala itong gamit. So tapean nyo na kaagad para hindi kayo magkamali sa susunod. So, ibig sabihin, pag tinipan nyo is wala siyang gamit. Hindi siya connected doon sa indoor board natin. Okay, so ito is sa display natin. Yan, so alam ko kasama yan dito eh. Nakababa din siya. Nakalabit siya dito. Then, ayun, doon sila nagkakamali lagi. Para yun pala doon sa louver. So, okay na tayo dito. Okay. So, okay na tayo. In-option na lang natin ang replacement dahil hindi na talaga siya repairable dahil ang tama nito is nasa system. Okay. So, ito naman, pwede nilang gawing reserva or pan-testing. Ang pinalitan natin dito is yung dalawang capacitor na ito is lumobo. So, okay naman to. Umandar na din. Pero sabi namin, i-option natin na replacement na lang. Kasi baka mamaya maging sakit nyo lang sa ulo na magpabalik-balik. So, bago na yung kinabit natin na IPM module na nakakabit doon. So, ito based naman dito sa experience namin. Once na nakitaan namin na lumobo yung capacitor na yan, pwede nating replace. Pero, mas marami yung nagiging issue na bumabalik din lang yung problema. So, mas magandang minabuti namin na replacement na lang ng buo yung IPM module. So, luma na rin naman ito. So, talaga siguro yung buhay niya is hanggang doon na lang. Then, pag ni-repair natin, possible na magpabalik-balik. So, replace na lang. Pero ito, umandar na rin ito. Pina-repair ko na ito doon sa aming mga OJT na nandito. So, itinuro ko na papalitan lang yon. Pwede na rin gamitin. So, umandar naman siya. Ang inalabas niyang error is ED. So, ang ED is dito namin nakuha yung problema. Okay. Ayos na pala tayo. Ayos.